Guys, for today's video, pag-uusapan natin itong naging issue with BDO versus Mr. Cañete. Medyo late na tayo sa balita because kararating ko lang galing ng bakasyon. So, kung di nyo mapapansin, medyo lang naman na nangitim talaga ako. Pero, that's beside the topic. So, ano ba meron kay BDO versus kay Mr. Cañete? Well, apparently, merong naging claim naging video si Mr. Cañete about yung funds niya amounting around 350,000 na biglang nawala. So, ako, as a BDO depositor, syempre napaklik ako dyan at napatingin at napanood talaga at napaisip. Posible ba talagang mawala ang pera sa isang traditional bank na ang sabi niya is wala naman siyang online account? So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan, sit back, and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na ng videos and playlists. Makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Before anything else guys, thank you so much for subscribing to my channel. We are now at 100,000 subscribers. We will have our celebration for our 100,000 milestone in the coming weeks. Kasi, syempre, hintayin ko pa muna yung play button and I will unbox it in front of you guys kasama na celebration natin. And in the coming days, ipa-finalize ko na yung mga ipamimigay ko for our 100,000 celebration para naman makanood kayo ng ating live at masama sa ating mga papremyo. So, okay, let's get back into our video for today. Okay, so, iyan, si Mr. Cañete, naglabas siya ng video over social media or over the internet na naglalabas ng kanyang sama ng loob in terms of his funds na biglang nawala sa kanyang deposit bank account with BDO. So, hindi ko na i-play yung video. I'm sure napanood nyo yan. And tinake down na rin pala niya yung video niya as of the previous days. So, if you want to check that, medyo hanap na lang kayo sa internet or sa TikTok, makikita nyo yan. Pero, we'll no longer show that. But I'll be discussing the narratives to you guys. So, yun nga, naglabas siya ng sama ng loob niya over the internet upon knowing na nawala ang kanyang pera na amounting around 350,000 pesos. Etong video na to ay talagang nag-garner ng maraming views and even the eye of BDO itself. So, syempre, kung ilalagay ko yung sarili ko kay Mr. Cañete, valid naman lahat ng kanyang nararamdaman na masakit, na biglang nawalan ng funds, yan, etc. Siguro, ang pagkakaiba lang na gagawin ko is hindi ako maglalabas ng hinanaing over the internet about the loss of my fund. Ang gagawin ko siguro talaga is magrereklamo ako directly from the bank and I will resolve that matter with me and my bank. Kasi it's a personal matter between me and the bank eh. Siguro, pag hindi na-resolve, then I'll ask for additional support. Like, ikakopy ko sa BSP. I'll definitely seek other support to help me para malaman ko kung ano ang nangyari. So, ayun nga, nawalan siya ng 350,000. Sabi niya nung una na wala naman siyang access online and passbook lang daw meron siya. Basically, yun yung narratives ng kwento niya. And then, after a few days, nakita ni BDO yung viral video na yon and nag-investigate sila and naglabas sila ng pahayag. Ito yung sinasabi ng release statement ni BDO. So, in a statement, however, BDO said that the bank withdrawals in Cañete's account were found to be valid and that Cañete told the bank that he would just resolve the matter with his family members. BDO has been able to account for the withdrawals that caused the stress to Mr. Cañete. BDO said, all withdrawals done by the account holder online were verified to be valid. It concluded. So, sabi ni BDO na nakita naman na valid naman daw lahat ng transaction niya online. And the-verify naman lahat ng withdrawals. So, ito ngayon yung mga question. Nung napanood ko to, nung video na to, nung wala pang release statement si BDO, sabi ko, posible ba talaga na magalaw ang pera or mawala ang pera mo sa isang traditional bank without an online account? Tipong ang transaction mo lang is deposit and withdraw over the counter. So, posible ba talaga yon? Well, meron namang possibility, but it's, parang ito yung mga reason na mga inside job, possible yon. Pero if ganun ka-tight ang security, well, madali naman siguro mahuhuli ni BDO yon kung inside job yon or whatever.
Pero ito lang yon, kung hindi naman siya gano'n na inside job, yung naisip ko, paano? Posible nga ba talaga na may ibang tao na makakakuha ng pera dun sa sinasabi ni Mr. Cañete na over-the-counter deposit and withdraw? So ako, naisip ko, paano ba ako nag-create ng online account? So sabi ko, makapag-create ako ng online account with BDO, hindi lang using by account number. Alam ko kailangan ng ATM doon. So meron siyang hindi sinasabi. Naisip ko, baka meron siyang ATM. Kung sa ATM naman yon, ang possible na pwede mangyari is nawala yung ATM niya and then dun sa ATM niya nakalagay yung yung PIN niya. Yun, madali makukuha yun, di ba? Pero kung ATM lang nawala, parang mahirap na mawalan na gamit lang ang ATM na hindi mo alam ang PIN. Naisip ko, kung may ATM siya at ATM ang ginamit para makuha yung pera, ang naisip ko nung una, baka kapamilya niya ang kumuha. Kasi pwedeng kapamilya mo, sila yung nakakaalam ng PIN, di ba? Pero kunyari, nahulog mo yung wallet mo sa palengke, ginamit yung card, kailangan mo ng PIN dyan, mahirap malaman yon. 3 beses ka lang pwede magkamali sa PIN sa ATM machine, then mabablock na yung card mo. Either yon yung naisip kong reason, or online transaction nga. When it comes to online transaction naman, naisip ko, every transaction naman na ginagawa online, it requires OTP. So, posible ba na makuha yung pera without entering OTP? Well, hindi. Pero posible ba na makuha yung pera online and makuha rin yung OTP? Well, possible naman yon. Meron tinatawag na phishing. So, yung mga text na nare-receive natin na ganyan, yung may mga link, yan, pag click mo yan, pwedeng, yung katulad na nangyayari sa GCash, kunyari, magre-register ka, tapos mag-send daw ng OTP, pero yung OTP pala is for them to gain access na sa sa GCash account mo. So, ganun din. Ganun din ang possible na phishing method na gagamitin para sa inyong account. Kaya napaka-importante na wag tayong magkiklik ng kahit na anong link na natatanggap natin sa text or mga nakikita natin sa Facebook. Tapos, pag-enter rin tayo ng mga OTPs and personal information, medyo, red flag na talaga yon, na phishing expedition yon para makuha yung information mo. So, ingatan po natin na huwag tayong mag-click ng link at mag-enter ng OTPs. Usually, kapag magta-transact tayo ng online, may mga secured payment gateway katulad ni Maya, ni PayMongo, yan, ni GCash, na makikita nyo naman yung sa address nila na kunyari .gcash.com o kaya .maya.com. Pag yun na yung website address na makikita nyo, legit naman yung transaction na yan. And also, makikita nyo rin naman sa text message na kung para saan yung OTP na hinihingi. So yun, kahit pa paano, alam mo na legit yung transaction. Pero yun nga, pag may naklik kang link tapos nang hingi ng OTP, check nyo muna yung yung text message kung para saan yung OTP bago nyo ilagay. So, kung ganun, possible nga na pwede mangyari yon. Kung phishing nga yun, pwede. Paano kung hindi nga phishing? Sa tingin ko wala. Kasi, for you to create nga ng online account with BDO, it would require you to have an ATM. You would also need to know the last 4 digit ng account number nung may-ari. To register online, it would require different security features which hindi makukuha ng normal na hacker o ng tao unless talaga na-fish yung information sa kanya. Eto na nga. So, dun sa story na to, naglabas ng pahayag si Mr. Cañete. Ito yung sabi niya. According to Glenn Cañete in his Facebook post on Wednesday, it was actually his family who made the withdrawals. Na-realize ko na hindi tama na masyado ako nagpadala sa bugso ng damdamin at lumabas sa social media. Cañete post thread, which is tama naman po. Kung ako po yun, ni-resolve ko muna talaga with BDO yung issue ko with them or request DSP to intervene, yan. Ganun po yung gagawin ko. Kasi sa social media, wala naman sila magagawa sa social media. Actually, meron din naman. Kung titingnan nyo, yung mga topic na, yung mga hinanaing na hindi masyado naririnig, kapag na-broadcast, talagang titingnan nga. Pero medyo may rin yun may hindi magandang effect din yun Baka ma-cyber libel ka dahil nasisiraan mo yung image ng isang company. Ito pala, na-ground siya, na-kuryente siya, na family member pala niya. Parang reputation din niya, di ba? So, as much as possible, resolve the personal issue within the bank or within your family, etc. So, wag muna talaga ilabas natin yung ganitong issue over the social media. Nung malaman ko na mismo ang pamilya ko ang nag-withdraw ng pera, agad-agad kong binura ang live video para na rin sa kapakanan ng pamilya ko at sa BDO Unibank. Pasensya na po kayo at nagdulot ito ng pangamba sa inyong lahat ang nasabing video. Pero totoo po na pati ako nangamba nung napanood ko yung video na yan. Talagang napaisip ako, nagtanong ako sa sarili ko, nag-doubt ako sa sa choice ko talaga.
kung posible mangyari yon. Sabi ko, tingnan ko kung ano yung magiging development. Baka tanggalin ko yung malaking pera ko with BDO na kasama sa pambili namin ng bahay or ewan ko. So, buti na lang, na-clarify yan over the week and napanatag ako. Sabi ko nga, tama naman pala yung mga points na naisip ko about this issue. Okay. So, yan. Ito yung nangyari over the week. Napasensya na po kayo. Hindi pa ako napaglabas ng review about it. But, moral of the story is, number 1, make sure to keep your personal finances secure. Pangalawa is, yun nga, let's resolve our issues within a close group muna. And let's avoid saying our angst over the social media. Habang hindi pa po tayo nagse-celebrate ng ating 100,000 subscribers, tuloy-tuloy pa rin po ang ating 1,000 GCash giveaway every week. And for our question of the day, kung kayo ang nasa posisyon ni Mr. Cañete, ano yung first thing na gagawin nyo upon knowing na nawalan kayo ng 350,000 pesos sa inyong bank account? Yan, sulat nyo po sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye! Happy 100,000 subscribers!